26, araw ng Wednesday at ang oras ay 6:38 ng umaga. Yes, kasama nyo kaming muli para maghatid po ng ngiti ngayong Miyerkules. Kaya sit back and relax dahil mas masaya ang umaga dito sa... Good morning, Kuya! Oh, mga kasangbahay, nakapag-almusal na ba kayo? Pero kung di pa at nag-iisip pa lang kayo ng lulutuin para naman sa inyong mga loved ones at syempre para sa inyong mga sarili, abangan po ninyo ang ating ipe-prepare na dish kasama ang ating espesyal na bisita. Ito na siya, si Chef Josephine Arrested. Good morning, Chef! Good morning po! Chef! Naku, abangan natin. Sobrang interesting nung iluluto ni Chef for today. Ay, naku, tikman natin yan mamaya. Pero bukod dyan, isa namang viral disease ang pag-uusapan natin mamaya at ang kondisyong ito ay common sa mga bata at pwede ring makuha ng adults. Ano kaya ang viral disease na ito? Alamin nyo mamaya dahil tatalakayin natin yan sa ating usapang pangkalusugan. Oy, interesting. Pero speaking of kalusugan mga kasambahay, nasubukan nyo na ba yung mag-aromatherapy naman? Ay, Aromatherapy. Therapy. Mga essential oils, Wow. ganyan, i-diffuse mo sa oil diffuser, ganyan. Ang naalala ko lang na ginawa kong ganito kasi gumawa ko ng perfume nung senior high school. Yun yung binenta namin. Talagang sobrang hilong-hilo na ako sa sobrang dami ng mga scent. Ewan ko kung aromatherapy yun. Na-stress ako, hindi yata therapy yung nangyari. Nahay ka ba? Hindi ka naman nahay. Sobra! Hilong-hilo ko rin gusto ko matulog. Kasi ang Hilong-hilo dami ka kong na. sinusubukang mga scents. At least ngayon, matututunan natin, tama ba yung ginawa ko no? Diba? Nahilo eh. Kasi hindi lang ito basta paglanghap ng magandang scent mga kasambahay dahil bukod sa relaxing na, nai-improve din ito ang ating health at well-being gamit ang natural plant extracts. At syempre, hindi tayo papayag na hindi natin masusubukan yan mamaya. Kaya abangan nyo ang tatalakayin natin tungkol dyan with our special guest. Wow, interesting niya ha. At dahil dyan, na-curious tuloy ako. Kung gagawa ba, ito kayo, may question ako, kung gagawa ba kayo ng sarili nyong signature scent, ano yung tatawag nyo dito, tsaka bakit? Signature scent, anong ano? Sa akin siguro yung second name ko na lang kasi hindi masyadong nagagamit. Sayang naman siya. Ano? Kayla na lang ipapangalan ko pag Kayla. nagkaroon ako ng perfume. Anong scent nun? Ano yun? Magulo. Magulo? Magulo Paano yun? Ang gulo mo. Not a fruity ba? Ang ayoko ng Floral. fruit. Gusto ko yung ano lang, fresh lang. Gusto ko fresh. yung pwede siya sa babae, pwede sa lalaki. Kasi minsan may trip ako, gusto ko amoy lalaki. Tapos minsan gusto ko sweet or amoy babae. Ang gulo ko nga. Ano yung fresh yung parang bagong ligo? Ganun. Oo, Amoy gusto ko bagong yung amoy ligo. baby. Wow. Mga powder, gano'n. Oo, para baby Bago baby. ligo. Ako para maiba, amoy ulam. Ulam? Anong ulam? Ito, amoy sinangag. Oh, nakakagutom. Parang dito na si Ira. Masarap Amoy sinangag. Amoy bagong sangag ha. Si Ira nandyan. Kasi silin. Ako siguro yung scent, gusto ko yung, yung nakaka-calm. Tapos ang itatawag ko sa kanya ay serene. 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 Serenity. Parang Oo, gano'n. sa akin, gusto ko yung mga woody yung scent. Parang nangilig ako sa mga Amoy ganun. alimoong. Hindi naman. Yung amoy, lang, woody, di ko ma-explain. Basta yung, Bagong ulan, gano'n. hindi naman, parang Sa kahoy. may pagka-nature siya, tapos, Amoy lupa. hindi naman! Grabe, i-spray mo, may lupa ka. Parang lang, woody yung nila parang kung paano nila i-describe yun. Oo, parang ganun. Tapos parang Anong tatawag mo? nature, yung sinasabi nila amoy gwapo. Gwapo! Ginawa pang F no? Para lang maiba. Ha? Pero gusto ko yung amoy ng mga lalaki, yung kapag dumaan sila, tapos naiiwan yung amoy nila na mabango. Kaya gusto ko yung amoy din ng yung pabango ng mga lalaki, hindi yung amoy ng lalaki. Kasi minsan yung Pabango? amoy ng lalaki, amoy... Yung pabango, linawin natin yun ha. Pabango Amoy, ng hindi. mga lalaki. Minsan yung amoy ng lalaki, amoy... Amoy gym. Amoy, gym. Amoy... Amoy gym? Amoy tumakbo, ganyan. Amoy pawis ha. Amoy pala sa amoy pawis Amoy ha. magdirigma. Hindi, pero mga lalaki. Uy, grabe naman yung mga Yung gym. mask nga yung amoy. Yung amoy ng mask. Pero alam niyo yung pinakagusto, yung isa sa
amoy ng lalaki na nagustuhan ko kay Doc Joseph. Ay, oo. Alam mo, yung pagpasok pa lang ni Doc Joseph, ay, si Doc Joseph, at kahit nakapikit ka. True. Tsaka kahit umalis siya, ang Diba? bango. Naiiwan sa elevator yung Baka amoy yun ni yung Doc. amoy mayaman. Oo, yun nga, yung Doc Kung, Joseph. para malaman niyo kung ano yung gusto naming amoy ng lalaki, amoy niyo si Doc Joseph. Kung mahahanap niyo. Tayo dito, para malaman. Pero hindi na tinatanong yung ipapangalan ni Ira dun sa kanyang Oo. pabango. Munting kusinera. Ano yun? MK. Uy, Amoy masarap ulam, yun no? ah. Oh, ay kayo naman, ay yung mga kasambahay naman natin, tanongin natin. Kung gagawa kayo ng sarili mong signature scent, ano yung papangalan mo at bakit? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Oh, ano? Yung amoy ni Kuya Daniel. Ah. Di ba? Ay, oo. Naalala yung pag yumayakap Kuya, tayo sa bango mo, kanya. kuya. Kuya, ano pa bango mo? Tapos ngiti lang si Kuya. Oo, si Kuya. Bango ni Kuya. Ay, kuya. Halika, baka saan pa tayo mapunta dito. Amoy lupa, amoy alimuong. O, ito, dadako naman tayo ngayon sa ating public service advisories for today. Alam niyo ba mga kasangbahay na ang buwan ng Hulyo ay National Blood Donor Month. Kaya naman sa mga nangangailangan ng blood transfusion, may benefits ang PhilHealth para sa inyo. Yan ay ang 7,089 pesos case rate na all-in coverage per session. Kasama po dito ang gamot, x-ray, laboratory at operating room fee. Dagdag pa niyan ay kahit ilan pa ang bag ng dugo na isasalin sa inyo basta't na isagawa ito on the same day ay counted ito as one session. Pero disclaimer lang po ha, ang benefits na ito ay para sa mga pasyente na kailangan masalinan ng dugo at hindi para doon sa mga blood donors. Para po sa dagdag po na impormasyon, i-scan nyo lang po ang QR code na naka-flash sa inyong mga screen. Kung hindi rin ako nagkakamali, parang aabot din ata sa 156 na sessions yung pwedeng ma-avail dito sa sa PhilHealth kapag mag-a-avail sila ng session na to. Hindi ako nagkakamali, yan. Paki-check na lang po yung information na to, ma'am. Ayan na nga. O, ito, bukod sa PhilHealth, may mahalagang anunsyo naman from Pag-ibig Fund. Alam niyo ba na maliban sa calamity loan, ay maaari na rin kayong mag-file ng claim sa ilalim ng Fire and Allied Perils Insurance o FAPI coverage na kasama sa inyong housing loan. Maaari nang ma-avail ito na kung ang inyong bahay na nakuha sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan ay nasira o idineklarang condemned dahil sa lindol o iba pang unforeseen disasters gaya ng sunog and other natural catastrophes. Pero tandaan po ninyo na dapat itong ma-file within 6 months ng insidente. Ilan po sa mga kailangan para makapag-apply nito ay ang una, duly accomplished application for non-life insurance claim, report of loss, cost of damages or bill of materials. Kung sakali namang total loss of property ang naganap, dapat pong ito ay duly signed by a contractor. Pero kung partial damage lang, sapat na po ang signature ng foreman o carpenter. Colored pictures of damaged property or any loss or proof of loss or damage at 2 valid IDs with signature at 1 photocopy ng front and back ng borrower o co-borrower. Para naman po sa mga mag-a-apply ng Pag-ibig Calamity Loan, ito po ang mga requirements. Una po ay ang Calamity Loan Application Form, Valid ID, Proof of Income or Certified Income by Employer on Form, at Pag-ibig Loyalty Card Plus. Pwede niyo pong isubmit ang inyong application sa kanilang email na contactus@pagibigfund.gov.ph o kaya sa lingkod Pag-ibig on Wheels service na available sa mga affected areas. Para naman po sa mga step-by-step guide application, makikita po ang link sa Facebook ng Pag-ibig Fund na @Pag-ibig Fund Official Page. Uy, bongga to para kung sakaling masunugan man. Yan kasi yung kadalasan no, nasusunugan o kaya lumindol, kanyan. So, meron silang 6 months mga kasangbahay para po makapag-file kayo at matulungan kayo ng Pag-ibig.
Yes, iparamdam ang pag-ibig. Ito naman, binuksan ng Commission on Higher Education o CHED ang aplikasyon para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COSCHO para sa academic year 2026-2027. Ang mga pwedeng mag-apply dito ay ang mga sumusunod: Filipino citizens, duly registered coconut farmer in the NCFRS ng kanilang pamilya, graduating or graduate ng senior high school, ALS graduate, o college student with general weighted average o GWA of at least 80% o ang katumbas nito. At ang combined annual gross income of parents or guardians ay hindi lalampas ng 300,000 pesos. Ang deadline ng application ay sa darating na August 31, 2026. Kaya mag-apply na kayo sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na naka-flash sa inyo pong screen. Para sa kumpletong eligibility requirements, application procedures at guidelines ng nasabing scholarship program, bisitahin lang ang website ng CHED na makikita sa kanilang Facebook page na @phched.gov. Yan, napaka-importante niyan para yung mga farmers natin, yung mga anak nila, masigurado rin natin na nabibigyan ng tamang edukasyon. Siyempre, alam natin kapag nakapag-aral, kahit papano, ito yung bagay na hindi nananakaw sa atin. So, kahit papano, may panlaban din sila sa oras na kailangan din nila no, ng mga ganitong klase ng karunungan na magagamit din nila sa kanilang pamumuhay. Mas mag-improve pa yung level ng kanilang pamumuhay. Pero di natin binababa yung mga farmers. Saludo tayo sa mga farmers natin. Ang gagaling ng mga Filipino farmers. Kailangan natin silang suportahan. That's right. At yan po ang ilan sa ating advisories for today. Para naman sa mga nag-aabang ng lagay ng panahon, dito po sa Metro Manila, ang temperature ay 25 to 33 degrees at 20% ang tsansang umulan. Kahit rainy season, mainit pa rin ang panahon, kaya laging dapat po tayong hydrated. Tama. At sa bandang Cebu naman ay mainit din ang panahon, with 27 to 32 degrees of temperature. At meron po kayo dyang 30% chance of rain. Kaya magsuot po kayo ng sunglasses or mag-sunblock din naman kayo. Panglaban po yan sa harmful UV rays para maprotektahan po ang ating mga mata at balat. Yan. At sa Davao naman, 25 to 32 degrees ang temperature at 60% ang chance of rain. Kaya kung lalabas, siguraduhin natin na may dala tayong payong para maiwasan ang pagkakasakit kapag umulan. At sa dako naman ng Baguio, kung nasaan ang mama ko na sabi niya isang araw lang daw siya pero umabot na ng kinabukasan, 17 to 25 degrees ang temperature with 80% chance of rain. Kaya sa mga residente at turista, iwasan muna po yung mga activities sa labas para mabawasan yung risk na maabutan tayo ng ulan at saka ng landslide. Kaya ingat tayo palagi, mga kasangbahay. Ang lamig nung 17. Kahit yung 25 nga, Baguio. malamig na. Pero pag 17, ang ginaw. Kahapon daw, ang ganda ng klima. Kasi di rin maulan dito sa metro kahapon. Oo nga, dito. Sa kanila daw, ang sarap daw ng panahon sa Baguio. Ngayon medyo maulan. Baka umuwi na sila talaga. Lamig na dun. Oo. Eto naman, mga kasangbahay, sumikat na po ang araw kaninang 5:35 a.m. Pero kung di nyo po naabutan, abangan nyo na lang po yung sunset natin mamayang 6:29 p.m. Ang haba ng ngayon, oras ng sunset. Minsan parang nagugulat ako na ang aga-aga pa, maliwanag pa pala. Anong oras na? Oo. Parang nung nakaraan nga, parang alas 7, maliwanag pa. Sabi ko, parang US na tayo Oo. Feeling US muna ang Pinas. Ito, para naman sa mga humabol sa ating live stream, meron kaming tanong para sa inyo. Kung gagawa kayo ng sarili nyong signature scent, ano ang ipapangalan nyo sa product nyo at bakit? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ibabasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Marami pa tayong interesting topics at activities mamaya. Kaya stay tuned lang dahil we'll be right back. Welcome back mga kasangbahay! At syempre
dito sa ating kusina, ang inyong munting kusinera. At syempre, nagbabalik tayo for another bonggang recipe for this morning. Pero bago yan, mga kasangbahay, mag-update muna tayo ng ating mga presyo po ng mga pangunahing bilihin dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of July 14, 2026, ang kadiwa rice ay nasa 20 pesos pa rin po ang kada kilo. Ang imported rice ay 45 pesos hanggang 65 pesos po ang kada kilo niyan. Ang local rice po ay 39 hanggang 68 pesos per kilogram. Sa mga karne po, ang baka 360 hanggang 550 pesos ang kada kilo. Ang mga isda naman, kagaya ng tilapia, 110 hanggang 180 pesos ang kada kilo niyan. Sa mga gulay, ang repolyo, 40 hanggang 150 pesos per kilogram. Ang carrots po, 70 hanggang 150 pesos per kilo. Ang sayote, 20 pesos hanggang 100 piso po ang kada kilo. At ang bell pepper, 100 hanggang 400 pesos per kilo. Ang bawang po, 110 hanggang 360 pesos ang kada kilo niyan. Ang kada kilo naman ng pulang sibuyas, 70 hanggang 160 pesos. Medyo mas mababa ng kaunti, yung puting sibuyas sa 65 hanggang 160 pesos po per kilo na presyo. At ang sili, 80 hanggang 250 pesos po. Ang luya naman, 120 hanggang 250 pesos per kilogram. Ang iba pa nating commodities like washed sugar, 65 hanggang 80 pesos po ang kada kilo. Ang itlog naman, 5 piso po hanggang 13 pesos per piece. At ang mantika, 80 hanggang 195 pesos per liter. At dahil alam ko excited na rin kayo, katulad ko, no, nasubukan yung ating isang healthy na recipe. Tatawagin ko na yung ating special guest na tinawag na rin natin kanina. Siya ay silver medalist sa isang international cooking competition sa Ho Chi Minh City, Vietnam noong April 15 to 18, 2026. Kaya huwag na natin patagalin pa. Kasama natin today ang ating plant-based chef na si Chef Josemin Areste. Hi, good morning. Hi, Chef! Welcome back! Hati po kayo. Good morning sa inyo lahat. Ayan, Chef, ano po bang ating ihahanda para sa araw na ito? Ang ihanda natin ngayong araw ay plant-based buko roll. Or pwede rin plant-based pusit. Okay. Sige, paano ba natin gagawin ito, Chef? Ano muna yung mga ingredients natin for the plant-based pusit? Yeah, of course, meron tayong buko meat or mura, buko. And then enoki mushroom. Of course, we have our vegan bagoong, garlic, onion, salt, ginger. Meron din tayong kelp or seaweeds, pwede. And then sugar, black pepper. Meron din tayong mushroom powder for umami taste. Ketchup, tomato, soy sauce, and oil. Grabe. Ayan. Natutuwa ako sa mga ingredients na to. Tsaka very interesting. Nakita ko na kasi yung final product. Pero sige, Chef, ano po ba yung first step natin for the plant-based So, gagawa muna tayo ng marinade na sauce. Okay, Chef. So, imimix lang natin siya lahat. Sige po. Ayan. Maggagawa Okay, mag-guantes pa si Chef, mag-gloves pa siya. Pero napaka-interesting talaga ng plant-based cooking, Chef, no? Kumbaga, dito rin lalabas yung creativity mo on how you will make another food na almost similar to the original. Like ito, yung sinasabi niyo po, no? Plant-based pusit. Pero, coming from plants siya. Yes. Diba? Kasi maraming may gusto ng seafoods, diba? Kaya Oo. lang, it is Allergic sila, allergic. diba? Mataas sa cholesterol. So, yun. Sige po, Chef, start this na is tayo. Very easy lang. So, mix muna natin ang... For the marinade, no? Toyo muna. Okay. Regular soy sauce lang, Chef. Regular lang. Lagyan natin konting sugar. Sige, Chef, tutulong ako So, sa'yo. garlic. Wala naman ako ibang matutulong kundi maghalo. Oo. Tapos, etong kelp. kelp, para yung taste ng ng sea, di ba? Ay, oo nga. Para ma-feel mo na talaga siya, seafood. Oo, tama. Yan. Kailangan mo mag-incorporate din talaga ng yes. ganun.
Oh, Uy, eto. ang sarap na agad nito. Naglalaway na ako. Minsan kasi, Tapos- di ba, chef, nasa marinade din talaga. Tapos eto, lagay natin yung vegan bagoong. Ay, chef, alam mo, sobrang sarap nito. Gumawa rin ako ng sausawan nito, tapos meron akong pinatikim. Grabe, halos maubos na yung sausawan na ginawa ko. Talaga. So, hindi ka na natiran. Hindi na. Ayan. So, okay na. Lagyan natin ng konting oil. O, di ba? Gumagana rin talaga yung Ayan. pagiging sous chef ko dito. Yes. Tapos eto, yung buko meat, Okay. idadive mo lang siya dyan. Ah, okay. So, kailangan lang siya ibabad. Oo, ibabad. Nababad ko na konti to kagabi, pero syempre, Gaano katagal, chef, yung marination? mga na- 10 to 15 lang kasi pag sobrang tagal, medyo magiging maalat naman siya. Ah, okay. Mas mabilis maka-absorb. Oo, ito. mabilis talaga siya. Chef, paano ba to? Paano, anong klaseng buko yung kailangan bilhin ng Yung mga dapat pwedeng pang salad o kaya yung malakanin. para ano may sasabihin texture na pag siya. bibili ng buko? Sabi mo yung pang salad. Hindi masyadong matigas kasi pang ano na yun, bokayo. Tsaka hindi mo siya masyadong makagat, matigas na siya. So ganyan lang siya, di ba? Ipupur mo lang lahat, evenly. Tapos lalagyan natin ng Stuffing. stuffing. Ang galing para talagang ano eh. Ayan. Naaaliw ako. Ang galing. Tapos to, kasi taga Quezon ako so maraming buko sa amin. One time, nakita ko na, bakit hindi natin gawin yun? Di ba? Tapos lalagyan mo nito para May another feeling magmukhang pa. itsurang, magmukhang itsurang fuset. Oo. Ayan. Ayoko nga kasi di ba mayroong mga May tentacles. Ala, ang galing! Ito na. Natutuwa ay toothpick. Ayan. Tapos isisil mo siya ng toothpick. Tusok lang, ganyan. Ang galing! Nakakatuwa! Uy, panalo to pag may competition na ano. Sabihin, pusit. Ang galing, nakakatuwa. Ito na siya. Ay, wow! Amazing! Nakakatuwa! Tapos, chef, ano na yung gagawin Tapos lalagyan after? natin ng oil dito. Tapos Okay. itong ibang mixture lalagyan na Pwede rin nang natin. ilagay Oo. doon. Pero chef, naisip ko rin, pwede nga rin siya na ihawin. Pero, Oo. pwede ba to parang... Pwedeng ihawin, kaya lang wala naman tayo ihawan. Pwede rin talaga siya. Okay. Tinry ko siya kagabi na... So ngayon, yung may sa grill. pan fry lang natin Oo, siya. pan fry lang. Sige po. Ayan. Sige, chef. So, ano bang let's do gagawin it. natin? Lagyan natin ng oil. Para medyo kumapit yung yung texture niya dito. Saka ang maganda nga pala kapag plant-based, usually dahil nga halos ready ng, ako na chef, halos ready ng di ba? Parang, wait lang. Ay, Saka Yan. yung mga ingredients natin, available siya, di ba? Opo. On our local market. tama. Tsaka yun nga, chef, pagka plant-based, dahil usually sa mga plant na mga food natin, pwede kainin ng raw eh. Yes. Di ba? Kaya Actually, mabilis pwede na to lutuin. di ba? Oo. So yan, painit lang. Tapos lagay natin tong konti nito. Lagay natin muna. Okay. Kailangan mo ba ng spatula, chef? May spatula pala. Ayan. Tapos, hintayin natin uminit. Tapos, Talagang lalagyan sobrang na natin. curious ko. Gusto ko lang pumunta doon. Madali lang siya, di ba? Very easy lang. Ganun ako, kapag naaaliw ako talaga sa recipe, gusto ko mangialam. Ayan, Pero medyo hindi, na. titigilan natin sarili. So, yan. Galing. Sobrang curious ko talaga. Nakakatuwa. You can try. Sige lang, chef. Ayan, ganyan lang siya. Tapos usually, chef, ano yung sign na pwede nating makita na well-incorporated na lahat ng Kapag ingredients natin? yung medyo nagba-brown-brown na siya. Okay. Oo nga, ang sarap nito. Parang naisip ko rin, chef, kung wala silang pang-ihaw, di ba may iba yung ginagawa, yung parang sinesmoke nila para mag-incorporate lang ng lasa na parang lasang inihaw siya. Yung ngayon, yung biniblaze na gano'n, di ba? Oo, Pwede rin parang siya. uso na rin yung ganun Oo. pampasmoke. Ayan. Uy, mga kasangbahay. Grabe, try nyo tong recipe na to. Nakakatuwa. Kasi, lalo kung kunwari, yun nga, kapag allergic yung kayo sa family nyo, tapos di nyo natatry. Though hindi natin talaga makakopy yung lasang-lasa ng
ng seafood. Pero magandang idea to para parang meron kayong creative side sa seafood. At least yung texture niya. Oo, ayun yung itsura. texture nga, di ba? Ayan, sige, mamaya na tayo mag-plating mga kasangbahay. Pero eto, chef, almost done na po ito, no? Ayan, o sige, mamaya papakita natin mga kasangbahay yung finished product natin. Dahil alam kong natatakam na rin kayo, ang bango! Pero ito, sige, dahil speaking of mabango, no? Chef, may tatanong po ako sa inyo. Kung meron po kayong signature scent, ano po yung ipapangalan nyo at bakit? Ano po muna yung signature scent nyo? Then, Ako po sinangag eh. sinangag. Siguro adobo. Ay, wow! Ang mga kusinero pagkain eh. Adobo po. Bakit, ano pong ipapangalan nyo? Bukod sa, bagong pangalan ng adobo. Ano ba? Ay, sorry. Wala akong maisip. Wala akong maisip. Ano na lang, plant-based adobo. Pwede? Oo. Plant-based adobo. Pero bakit yun, chef? Bakit adobo yung Kasi adobo scent? Kasi pag naamoy yun, parang nagugutom ka na agad, di ba? Parang Pinoy na Pinoy. Parang pwedeng partner yun kasi sa akin sinangag scent Oo. eh. O di adobo, may Adobo. ulam na kayo. Yes. Tapos may kanin kayo, di ba? Ayan, nagugutom na talaga tayo mga kasangbahay. Pero, chef, maraming salamat for answering our question. Kayo naman mga kasangbahay, kung gagawa kayo ng sarili nyo pong signature scent, ano ang ipapangalan ninyo at bakit? Share nyo naman po ang inyong mga sagot sa atin pong Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na. Puntahan naman natin iba pa nating mga kasama, no? Ayan, Tina Bells, take it away! Take it away! Bango. Ang bango, umabot na dito. Naamoy ko nga eh, oo nga eh. Pwede niyo po bang gawa ng scent niya? Ang bango-bango. Pero mga kasangbahay, gusto niyo ba ng natural and affordable way to relax and at the same time makasupport sa local producers at micro distillers? Ngayong umaga kasi makakasama natin ang Certified Aromatherapist at founder ng Alliance of the Philippine Aromatherapist na si Miss Jerby Go. Good morning po! Good morning po! Bati po kayo sa mga kasangbahay po natin. Hello mga kasambahay. Good morning. Good morning po! At yun, nabanggit nga po natin itong aromatherapy. Ano po ba yung meaning ng aromatherapy? Paano po ba yan? Pag sinasabi nating aromatherapy, this is the use of essential oils or mga plant-based extracts to support your health and well-being. So, nasusupport niya yung mental well-being mo, emotional, and even yung mga physical na wellness. Okay. Pero ito po sa may mga ano po ba, may mga misconception po ba about aromatherapy? Ano po ba yung mga misconception sa mga essential oils po? So, pag narinig kasi ng tao na, natural yan or plant-based yan, automatic iniisip nila, ay, safe yan. 100% safe. Pero, as professional practitioners, we have to be mindful and we educate then the audience or yung mga user or consumer na hindi porke 100% natural safe siya. Meron din siyang mga risk. Kasi kung iisipin nyo, poison ivy is a plant. It's natural. Pero nakakapag-allergy siya, poison ivy nga siya. So dapat yun din maisip natin na just because they're natural, dapat maingat din tayo sa paggamit sa kanila. Pero curious naman po kami kasi binuo po ninyo yung isang organization, tama? Ano po ba yung naging inspirasyon ninyo para mabuo po yung organization ninyo na Philippine Aromatherapist or the Alliance of the Philippine Aromatherapist? So, kasi it started when I became the Philippine representative for the Alliance of International Aromatherapists. Ito yung international na professional organization based in Colorado, to which I am currently serving as the president. Wow. So, president po ako ngayon ng AAA. It's an international professional organization for aromatherapists. Tapos doon ko rin naisip na ibuo yung professional organization natin para sa mga Pinoy. So, right now we have over 100 members and we have like about 20 practicing professional aromatherapists in the Philippines. Pero ano naman po yung quality, tamang paggamit, tsaka safety ng mga essential oils? Kasi naalala ko nga po talaga, na-share ko rin kanina. Nung high school ako, bumubuo kami ng mga perfumes. Tapos gawa siya sa mga ganito, yung mga essential oils. Tapos nahilo talaga ako. Totoo yan. Tapos parang gusto ko na lang matulog. So ano po ba talaga dapat yung quality? Paano ba dapat
talaga ginagamit itong mga essential oils na? So that's a good question, no? Kasi nung mga siguro sabihin natin early 2000s, nauso yung mga oil burner, tapos, di ba, yung nilalagyan ng oil tapos may Mga kandila. Oil burner. Di ba? Yun yung uso nun. So, duman din ako doon. noon, when I was still studying, I refused to study. Gusto ko kailangan may ganun. Tapos, naging wake-up call siya kasi nung college ako, dinala ko ng mom ko sa parang holistic doctor. Tapos parang may pinahawak sa akin na machine apparatus. Tapos na-detect niya na parang meron akong toxic buildup dito sa may lymph. Hindi kami magkakilalang doktor. First time ko pumunta dun sa clinic niya. Tapos sinabi niya sa akin, ang unang tanong niya, mahilig ka ba sa scented candle? Nako, shocked ang lola niyo. Paano mo alam? First time tayo nag-meet. So parang sabi niya, kasi naiip yung mga scented candle na yan, if it's commercially made, these are all petroleum products. So yung mga synthetic din na mga fragrance oil na nakikita niyo sa department store, all of those are synthetic products. So yan, hindi yan properly na metabolize ng body natin. Naiipon siya sa lymph natin as toxins. So hindi siya healthy. So these are different. These are essential oils. Essential oils versus fragrance oils, diba? Yung fragrance oils, lab-made, synthetic. Yung essential oils, these are all 100% extracted from plants. Okay. Ano naman po yung mga sinasabing local aromatic plants o yung mga essential oils nga po na nabanggit po ninyo? Oo, thank you for asking. Kasi ako as the leader ng Philippine Aromatherapy Organization, yan talaga yung pinopromote namin. Talagang binabandera namin yung local distillation. Meron tayong dinala today. So Ayun. these are some of the guava leaf essential oil. Pwede niyong buksan at amuyin. Guava leaf. Okay. Ito naman yung Philippine oregano. Ay, ganun. Pwede po naming amuyin? Yes, please open. Tapos ito po yung Philippine vetiver. Oo. Yan. These are Vetiver? Nakaka-relax. Nakaka-relax. Ano po yung vetiver? It's my root first siya. time. Yung vetiver, okay siya para sa mga children na neurodivergent, yung mga merong ADHD, autism. Kailangan ko po nito. Oo, Ano so, po yung laging hyper? yeah, exactly. Yan yun, yung Uy, vetiver. Pamela. Kailangan ko rin yan. Nakaka-relax guava leaf. Yan, magsinghot na kayo. Yung mga bata sa GMA, mga hyper. Pero curious po ako kasi sabi niyo po, meron isang organization sa Colorado na Yes. samahan ng mga aromatherapists. Worldwide, yes. Yeah, worldwide ito. Pero dito ba sa Pilipinas, meron ba tayong mga essential oils na talagang dito lang matatagpuan sa Pilipinas? Yes. So, meron tayong LME. Sikat na sikat yan. Ina-export natin yan sa fragrance industry. Meron din po tayong industry ng ilang-ilang. The Philippines is the best producer of ilang-ilang essential oil. So, nung nag-export po tayo. So, nung mga first invite ko as a speaker to teach abroad, yun yung mga pinag-uusapan ko parati. LME, ilang-ilang. Kasi doon tayo kilala. LME? Para siyang resin. So, dagta siya ng pili tree. Tapos mabango. So, kinokolek yung dagta, tapos dinidistill yun para maka-extract yung essential oil tsaka yung hydrosol. Ako nag-extract na rin ako. So, ito po yung mga ina-extract ko by myself. Ito kalachuchi. Yan. You can also pass it around and pwede nyo siyang spritz sa Paano mukha po nyo. ba? Paano po ba ang ano? Para Pwede ma-demo siyang po natin. facial toner. Pwede nyo siyang... Sa face. Yes. ano? Maganda Totoo yan. po ba na yung mga essential oil, hindi siya na-expire? So, there's some truth to that. So, ang essential oil, dapat tinatago nyo siya. You keep them in its optimal condition. Ang kalaban ng essential oil ay heat, sunlight, tsaka oxidation or yung air. So, dapat parati siyang nakasara. Bawal nyo siyang iwan na nakabukas. Huwag nyo siyang i-expose sa init, sa humidity, tsaka sa sunlight. Kaya parati siya nasa dark-colored bottle. So, kapag in-store nyo siya sa ganyang optimal condition, matagal yung storage or shelf life niya. Hindi siya nag-expire. More on nag-oxidize siya. So, how can we know po if an essential oil is still okay to use pa kahit matagal na siyang nasa akin? Kasi I still have essential oil na binili ko po way back the pandemic. Tapos nakatago lang siya sa loob ng cabinet and hindi ko po alam kung pwede ko Okay pa pa ba ba? siyang gamitin or... So, okay yun yan kasi as a user, alam mo naman from the time na una mo siyang binuksan, tapos ngayon, try mo siyang i-check. Pag nag-iba na yung color niya, sometimes nag-iiba yung amoy niya, sometimes nag-iiba yung consistency, lumalapot na,
yan, medyo nag-oxidize na yan. Meron ding mga oil na mas matagal, mas gumaganda. So, yung sandalwood, the longer that you keep it, the more it matures, mas maganda siya. Yung mga cedarwood, yung mga patchouli, yung parang in-age mo siya like wine. Naku, yun yung gusto mo, di ba yung mga woody Oo, na? mga Kaya woody, correct. woody scent. Pero dito po sa mga dala po ninyo, ano po ba yung mga difference po nitong mga ito? Sige. So, itong dalawang brand na to, Filipino brand yan. So, ako talaga ay promote yung mga Filipino companies na Filipino brand. These two are Filipino brand. Ito po yung Nuxis and Zelaroma. Para dun sa mga nanonood nating mga kasambahin na gusto mag-try ng essential oil, pwede nyo silang i-search kasi affordable na nilang na bibigay yung mga oil. So, ito rin pwede nyo amin. Ikaw mahilig ka sa woody. So, meron, ito yung patchouli na sinasabi ko. Medyo heavy siya na woody. Ito yung LME na ina-export din natin from the Philippines. Tapos ang Yes. tawag po dito ay aroma... Essential oils. Essential Oo, oil. lahat Okay. sila essential oils. Okay. Ito, magugustuhan mo to, cedarwood. Matigas pa. Roski, malakas ka, di ba? Ay, Bakit? Bakit? hindi ko mabuksan. Sometimes sticky sila kasi yung dagta mismo ng enemy sticky eh. Ang ano? So talagang very organic. It is organic. Tsaka walang preservatives yan. Puro yan from the plant and extract. Ang tas bango po ginote. ng patchouli. Talaga, hindi ko siya type. Pero I'm glad type mo. So yun din, makikita nyo na each of us meron tayong preference. Pwedeng gusto mo yung amoy, pwedeng siya hindi. Para po siyang yung amoy ng cabinet. O yung sabi mo, yung amoy na... Alcampor? Hindi, yung amoy ng lupa na pag umulan. Di ba yung cabinet? Ito yung alimuong. Ayan, alimuong. Yan Saka ang di term. ba yung mga kahoy po na cabinet, yung kapag matagal mo na siyang hindi nabubuksan. O, yung mga sa bahay ni Lola, ganyan. Itong LME, mabango siya sa simula, tas sa dulo parang may ano na siya, parang may lansa. May talaga to. Oo. Pero ano? Lansa. Try mo tayo pag tumagal. Pero yung na-observe ko na parang one thing in common sa kanila, parang pag inamoy mo sila ng, kumbaga ng iba-iba, parang one thing in common is parang nature. Nature. Parang Oh, environment yung naaamoy mo. Ito, one of Amoy my organic, favorites, amoy black natural. spruce. Ito naman usually ang mga spruce galing sa North Cedarwood. America, Pacific Northwest. So ini-import na. Itong dalawang company, nag-i-import sila all over the world. Pero local company. Hindi ko po mabuksan. Feeling ko parehas kami ng preference ni... Hard. Kaya hindi ko na buksan. Pero, Ako po. Thank ma'am, ano naman po or paano po nakakatulong yung aromatherapy sa mga users, lalo na po sa mga local farmers, sa mga distilleries or distillers, at sa mga small businesses? Ito po ba until now ay talagang meron pa rin siyang trend? Kasi naalala ko, during the pandemic was the height of the essential oils. Like, everyone was using it. Oo, kasi nga talagang proven siya. It's an evidence-supported or science-backed supported research na talagang nakakatulong siya sa wellness natin. Kaya nag-peak siya nung nag-pandemic. In fact, marami akong kilalang mga aromatherapists na at least sa abroad. Sa atin kasi required magpa-vaccine, di ba? Sa US, marami sa kanilang hindi nagpa-vaccine and they just use their essential oils to protect themselves. Kasi oils like, let's say, rosemary, sometimes it can support our lung wellness. Kaya nung nag-COVID talaga, maraming gumagamit ng mga ganun. So going back to your question kung how it supports our local farmers, since yung organization nga natin, we really promote and champion local distillation. In fact, meron tayong mga natulungan na farmer galing mga Abra na nabayaran na nila yung utang nila sa LGU nila. Dahil binigyan natin sila ng platform na para makonect sila sa end users. So, ganun natin sila sinusuportahan. Binibigyan natin sila ng plataforma, binibigyan natin sila ng linkages or connection para dun sa potential na buyers nila or consumers nila. Pero ano naman po yung payo na dapat hindi natin basta-basta pinaniniwalaan about sa paggamit ng mga essential oil? Good question. So, alam ko nung pandemic, nung nauso yung essential oil, grabe, lahat ng tao nagtotodo diffuse, lahat ng tao todo. But, so, let's not do that. We have to be very mindful. Pag nagde-diffuse tayo ng essential oil, yung naglalagay tayo ng a few drops sa diffuser, tapos ino-on natin, you have to use 6 to 10 drops lang. Kasi isang bote na ito, it takes tons. So, kunyari ito, spearmint. Ito, favorite ko rin ito. Ay, ang favorite ko Spearmint. din. Feeling ko parehas kami ng gusto. So, isang bote ng 15 ml na spearmint takes tons to
toneladang spearmint leaves para ma-extract at mabuo yan. So, ganun siya concentrated. Hindi nyo kailangan gumamit ng marami. 6 to 10 drops is enough to help you for an hour. Pag pinatakbo mo yung diffuser, 30 minutes to 45 minutes nga lang ang recommended. So, yun. Parang dapat start low and go slow. Huwag tayong masyadong ma-excite. Kahit nakaka-excite siya paminsan kasi ang bango. Paano po ba namin malalaman na, oo, tama, na dami mo nang inamoy ng mga essential oils? Kasi totoo talaga nakakahilo siya nung senior high school Pag ako. dinamihan. Pag masyado kang exposed, ano po yung gagawin namin kapag mga ganun ng pagkakataon? Good question. Kasi pag ganun, kung alam mo nang na-overwhelm ka, you have to step out of the room and talagang breathe fresh air. I'm also into animal aromatherapy. Isa siya sa specialty ko kasi nagre-rescue rin ako ng animals. So, yun, if you have diffuser at may pets ka, ito kailangan yung tandaan. Huwag nyo silang ikukulong sa kwarto kasi mas sensitive sila, tsaka mas maliit yung katawan nila. So, mas mabilis silang ma-overwhelm. Pag nagde-diffuse kayo with your pet, kailangan bukas yung pinto para nakakalabas yung pet. Or kailangan din buksan nyo yung bintana para at least there's a free exchange of air. Pati yun, no? Tinitingnan pala yun. Oo, kasi may mga report na sa UK, mas lalo ng pandemic, na namamatay yung pet. Kasi hindi sila makahinga. Sasuffocate sila. Dahil Meron po akong nabasa before that since ito po mga essential oils ay naturally extracted naman po talaga kung saan sila galing, it's also edible. Yung iba parang nagpapatak sila sa yung mga like warm water tapos iinumin nila and then they feel good. Is that really true po? Healthy po ba siya sa katawan? Pwede ba yun? Na-practice? Oh, nako, thank you at tinanong mo yan, Celine. Nako, this is very, very important. Never do that. Okay? Never do that. Never talaga, please. Yun isa sa advocacy namin. Tama ka, nauso yung put 1 drop of, usually lemon yan eh. Put 1 drop of lemon, ilalagay mo sa glass of water, iniinom. Nako guys, huwag niyong gagawin yun kasi essential oils are hydrophobic. Ibig sabihin, hindi siya naghahalo sa water readily. Kumbaga, kahit mag-demo tayo ngayon, no, mag-drop kayo sa, abot nga tayo ng isang glass of water na hindi nyo naiinumin, guys. Ayan. Baka nakatakip. Oh, Glass wag. of water. Oh, ito, glass of So for example, Sige po. ito yung glass of water. Naglagay tayo ng 1 drop. Kahit sabihin natin 3 para makita nyo pa. Ayan. Okay. So 3 drops na yan. Nakita nyo, lumulutang lang siya sa taas. Ayun siya, kita mo color yellow. Hindi siya nagmi-mix. Oh. Oo nga. Tapos, ang yun nga ang sinasabi nila na, after nyan, inumin nyo. Kasi sabi nga ng iba, ang claim pa ng iba, vitamin C yan. Ako po. Naku guys, hindi. Wala pong vitamin sa essential oils. If you study the chemistry of essential oils, walang vitamin na napupunta sa extraction. Nasisira siya during distillation process. So, etong ginagawa ng tao, delikado po yan kasi ang essential oil, sa sobrang puro niya, it can actually cause you injury. Kapag ininom nyo siya, unti-unting, masyado siyang matapang, unti-unti niyang nasusugatan yung internal mucosa natin or yung mucous membranes natin. In fact, kung meron tayong plastic, like let's say styro, lagyan natin ng 1 drop, yung styro, after 4 hours, butas na yan. Ganun siya ka-strong. Tapos iinumin mo, no? Yan. Ako po. Nako. So, wag niyong gagawin. Stop niyo na yan. Stop niyo, please. Paano kung ngayon lang nila narinig ito at ilang taon na nilang ginagawa? True. Kaya I was very curious din during that time kasi nga po nung height talaga, nung talagang nauuso talaga yung mga essential oils. Ang dami ko nababasa na, ay, masakit yung tiyan mo, lagkay ka ng drop na to sa tubig, Pahiran tapos natin. inumin mo. Ay, huwag niyong inumin. Okay yung maglagay ng isang drop. Tapos we usually use yung fixed oil or carrier oil. Dapat talaga dinadilute siya. Okay. So, yung mga oils like, ano ba yung mga narinig yung mga oil? Jojoba oil, narinig niyo ba? Ayan, jojoba oil, coconut oil, fractionated coconut oil. Yan yung mga pwede niyong gamitin na pang-dilute. Okay. So, pag naglagay kayo ng isang drop, pwede kayo maglagay ng coconut oil na kasing laki ng 5 piso. Tapos ihalo nyo bago nyo ilagay sa tiyan nyo kung So, masakit ano siya. lang po, punas-punas and haplos-haplos lang. Huwag nyong iinumin. Huwag ka iinom. Pero
Miss Jerby, paano ba maging kagaya mo? Paano po ba maging View po. Paano po ba View maging aromatherapist? May mga requirements ba? May kailangan ba kaming pagdaanan na pag-aaral? Paano ba maging aromatherapist dito sa Pilipinas? Thank you for asking that. So right now, meron na tayong aromatherapy certification school na recognized po yan both in the US at sa UK. Ito po yung Aromatherapy Institute of the Philippines. So ako, I've studied since 2019, so 7 years na. Level 3 na po ako ngayon. So may mga iba-ibang level yan. Tapos marami din siyang specialty. Meron tayong mga animal aromatherapists, meron din tayong mga clinical aromatherapists, yung mga nag-ano talaga sa hospital. Kasi sa Europe po, aromatherapy is very integrated within their allopathic medical system. Ibig sabihin, ang hospital nila, meron silang integrative medicine department na nandun yung mga aromatherapists. So, yun po yung pangarap natin someday sana sa Pilipinas. Kasi sayang, ang Pilipino, meron tayong rich halamang gamot culture and knowledge. Na yun yung parang sinasama namin sa school, sa aromatherapy school, na meron tayong specific module na tinuturo natin yung mga halamang gamot. Kagaya ng lagundi, sambong, yan, tinuturo Para natin. rin siya traditional medicine, no? Yes, yes it is. It is traditional. Saka dito sa Philippines, mayaman tayo sa ganyan, sa mga herbs, plants. Gawin natin siya Lahat nga advantage. nilalaga dito sa lahat ng dahon. Totoo, ina-extract na nga natin yung kalachuchi, yung lagundi, ina-extract na natin. Tapos this year, we are fortunate also to, nabigyan po tayo ng grant, research grant. Kaya yung mga iba pong local distillation natin, dadalhin natin abroad para ipatest. Para meron tayong documentation, tsaka meron po tayong patunay na gumagana siya. May study na kumbaga, ayun yung parang pinaka-foundation para mas paniwalaan, di ba? May study na Sana ma-encourage natin yung mga kasambahay na mag-aral din ng ganito. Oo, lalo na sa atin, di ba? Kumbaga sasabi natin, support natin yung mga local mga entrepreneurs and business owners. Pero yun po, speaking of business owners, sa mga gusto nyo pong, of course, i-promote po natin ang ating mga products at baka may gusto po kayong batian ngayong umaga. Sige po, go ahead. Ay, wow. Oh, hi! Hello sa mga students ng Aromatherapy Institute of the Philippines and continue promoting safe practice of use of essential oils. Yeah. Sa mga gusto pong if ever na maka-avail ng mga ganito pong products, saan po ba sila pwedeng pumunta? Pwede nyo silang i-search si Nuxis or si Zelaroma. Hindi kasi talaga ako nagbabenta. I really do teaching and knowledge building. And I do consulting sa mga business na gustong mag-venture sa aromatherapy. Right? Thank you so much po for spending your morning with us, Miss Jerby Go. Sana po marami kayong nakatutunan mga kasambahay para mas masuportahan din natin yung mga produktong Pilipino. Siyempre, para rin more loyal clients sa ating pong mga aromatherapy. Pero before we let you go po, may pahabol po kaming question pa sa inyo. Kung gagawa naman po kayo ng isang signature scent, ano po yung ipapangalan nyo sa product at bakit? Wow. So for me, mahilig talaga ako sa mga uplifting scents. So ang gusto ko yung mga lime, or basil, Oh, yan, ayan. Ito yung mga, Pili ko, Miss Jerby, pares talaga tayo ng trip. yan yung mga parang sa umaga, yan yung gusto ko maamoy para happy. Inspired, at may gana lang tayong to go through our day. Yeah. Parang amoy morning to, amoy good Good morning. morning! Amoy good Yan ang morning. good morning. Pampa-good Kuya. vibes. Oh, essential oils. Oo nga, Okay ba't walang naman. nakaisip sa atin, good morning kuya, yung ipangalan sa na Essential oil. nanguha ng brand. Joke lang po. Kayo naman mga kasangbahay, kung gagawa ka ng sarili mong signature scent, ano ang ipapangalan mo at bakit? Kwento nyo naman sa amin yan sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Susunod naman ang ating usapang pangkalusugan, kaya tutok lang dahil magbabalik kami. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras po ay 7:30
37 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Isa po ang hand, foot, and mouth disease o HMFD sa mga nakakahawang sakit na tumatama sa mga bata. Ano ba ang sanhi ng sakit na ito at paano may iwasan ang pagkalat nito? Pag-usapan natin yan kasama si Dr. Cliff L.G. Ibanez. Good morning, Doc! Good morning po, sis. Good morning po mga kasangbahay. Good morning po sa mga manonood po natin ngayong umaga. Good morning po. Opo, binabati ko rin po ng good morning ang aking asawa, si Janela Ibanez. Ganun din po aking mga magulang na currently po na nanonood po sa oras na to. Binabati ko rin po ang aking mga pasyente, mga colleagues po kasama po sa MCJ Healthcare Ministry. And good morning po, Kuya, Ate Arlene. And of course, healthy morning po, sis. Ayan. Thank you for your warm invitation po. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makabahagi po dito sa inyong program. Ayan, healthy morning, Doc. Pero ito nga po, Doc, no, ang dami ko nakikita sa social media na yung mga magulang, pinopost nila yung mga anak nila. Nagkakaroon po ng hand, foot, and mouth disease. Meron po bang parang panahon ang pagkakaroon ng ganitong sakit? Tsaka ano po ba talaga yung ibig sabihin ng hand, foot, and mouth disease? Okay, good question, no? So, actually, ngayong panahon na to, tumataas ang cases ng hand, foot, and mouth disease dahil ngayon pumasok ang habagat, nagkakaroon tayo ng mga pag-uulan, tumataas ang ganitong kaso. Okay? Ano nga bang hand, foot, and mouth disease? Ang hand, foot, and mouth disease, isang uri ng viral infection na usually affected nito mga bata younger than 5 years old. Okay? Usually, ang mga pasyente na meron nito ay nagpe-present ng fever, mouth sores and sore throat, blisters sa kamay, paa, sa talampakan, sa palad, minsan sa may singit, minsan sa may puwetan, sa tuhod, o minsan sa siko. Usually, tinatama nito mga bata, mga preschoolers, usually, mga daycare attendees natin, and usually, mild naman ito at rarely o bihirang mauwi sa komplikasyon. Oh, pero Doc, ito pong hand, foot, and mouth disease, sobrang bilis po ba nito makahawa? Kasi kung naalala ko po ng bata ako, sinasabi nila na yung bulutong or chickenpox, nakakahawa daw pag pagaling na. Ganon din po ba itong hand, foot, and mouth disease? Actually, itong hand, foot, and mouth disease, naipapasa to o naihahawa to sa pamamagitan ng 3 modes of transmissions o 3 modes of transmissions. Ano yon? Kapag meron kang direct contact doon sa blisters mismo, okay? O kaya doon sa contaminated na laway, sipon, pwede rin naman. O dun sa mga surfaces na kontaminado ng virus. Okay? Pwede rin itong maihawa sa pamamagitan ng coughing or sneezing through respiratory droplets, saka sa pamamagitan ng fecal-oral route, o ibig sabihin sa pamamagitan ng dumi ng infected na bata. Opo. Ibig sabihin po, Doc, halimbawa kung ako po yung magulang, lagi ko pong kasama yung anak ko na merong hand, foot, and mouth disease, malaki po ba yung possibility na ako din magkaroon ng virus? Most of the time, ang cases na to ay tumatama sa bata. Pero pwede rin to magkaroon sa mga matatanda o sa mga older children. Okay? Usually kapag sila ay immunocompromised, okay? Pregnant women, pwede rin. Saka meron tong direct contact doon sa mga pasyente na meron nito. For example, as a parent, halimbawa, yung anak ko meron nito, pwede akong magkaroon nito. Pero usually in a mild form. Oh, so hindi lang po pala talaga bata ang pwedeng magkaroon nito. Yes. Pati matatanda rin, no? Maaari din po magkaroon nito. Pero most of the time, yung mga anak natin o mga bata. po talaga. Pero Doc, ano naman po yung mga signs and symptoms para malaman ko po kung yung anak ko halimbawa, nagkaroon ng ganito pong virus. Ano po yung mga pinakaunang signs na dapat tingnan ng isang magulang? Okay. Kung sakali, no, ang bata ay nagpe-present ng fever, ito yung mga common signs ng hands, foot, and mouth disease. Fever, so meron siyang low to moderate fever, low-grade fever. Okay? Pwede rin magkaroon ng mga mouth sores, sore throat. Pwede rin magkaroon ng mga blisters sa kamay, sa paa. Yan yung mga presentation ng hands, foot, and mouth disease. Sa palad, sa talampakan, pwede rin sa may bandang tuhod, sa leg, sa arm. Yan. Ito po bang mga blisters na ito, Doc, masakit pag tumama sa bata? Usually, meron siyang mild pain, pero madalas ang complaint ng mga pasyente, matinding pangangati. Oh. Okay? So usually, yun yung common presentation ng hand, foot, and mouth disease. Okay po. Bukod po sa sa mga sintomas nito, meron po bang panahon na dapat ingatan ng mga magulang ang mga anak nila na talagang mataas ang bilang po ng cases ng HFMD? Okay. All year round, pwede magkaroon ng outbreak ng hand, foot, and mouth disease. Mas mataas lang ang kaso nito kapag dumarating yung buwan ng Hunyo
hanggang Nobyembre, kung saan andyan yung tinatawag nating typhoon or habagat season. During this season kasi, tumataas yung humidity, which is ideal condition para dun sa virus para magparami. Okay? Madalas din nakikita natin to kapag school reopening, kung saan ang mga bata ay pumapasok. Okay, nagkakaroon silang direct contact sa isa't isa. Okay, kaya madalas to nakikita natin o tumatama yung ganitong sakit sa mga preschooler natin, school children at mga daycare attendees. Oh, okay po, Dok. Pero, Dok, pag nakikita siya sa mga picture, parang kamukha po siya ng ibang sakit, like for example, bulutong, o kaya po yung parang tigdas or measles. Paano po natin madidifferentiate yung hand, foot, and mouth disease sa ibang uri ng sakit na kamukha po niya? Yes, very good, no? So, madalas kasi ang mga pasyente, mga magulang minsan na nagtatakot sila, baka yung anak nila meron na itong bulutong, tigdas, hand, foot, and mouth disease. Ano nga bang ang pagkakaiba ng mga to para alam natin, no, bilang mga magulang. So, siguro alamin natin ang similarities muna nila. So, focus mo tayo sa similarities. Ang common po sa hand, foot, and mouth disease, tigdas, saka bulutong, pare-pareho po silang merong fever. Okay? Pare-parehong merong rashes at parehong may pangangati. Opo. Ang difference dun sa severity ng fever, gaano kataas, gaano kababa, yung rashes, yung presentation ng rashes, appearance, saka distribution, okay? Saka yung affected age group. Okay? Sa hand, foot, and mouth disease, usually ang affected age group nito, mga bata. Okay? Less than 5 years old, although common, pwede rin ito sa matatanda, madalas sa mga immunocompromised, mga buntis, pwede rin sila magkaroon yan. Ang rashes nito, usually blisters and mouth sores sa bibig, sa kamay, saka sa mga paa. Okay? Ang fever nito, usually low-grade lang. Sa tigdas naman, usually high fever ang tigdas. Minsan may kasamang sipon. Okay? Ang rashes nito usually parang mga butlig. Mga flat na namumula, hindi siya blisters. Ang distribution nito mula sa ulo, pababa, muka, sa leeg, pababa sa katawan. Okay? Affected age group ng measles, usually bata, matanda, all ages. Usually unvaccinated. Kaya ine-encourage natin na ang anak natin ay pabakunahan po ng tinatawag nating mga measles vaccine para maiwasan ito. Ala, Dok, ibig sabihin, hindi pala ako nabakunahan ng tigdas kasi 3 times ako nagkatigdas ng bata ako. Pwede naman po, pwede pa rin po nung pagbababa resistensya natin. Naku, Sa kaya- chickenpox naman po, usually ang presentation nito, low fever, low to moderate fever. Usually ang blisters dito, blisters din siya, no? Pero mas malalaki compared sa hand, foot, and mouth disease. Okay? Saka ang distribution mula dito sa trunk, sa katawan, palabas, sa kamay, paakyat, sa ulo, sa leeg, sa ulo, sa scalp. Affected age group, lahat pa rin po pwede magkaroon ng bulutong, pero madalas po sa mga bata at yung mga, kung meron man po matatanda, usually sila yung mga hindi pa nagkaroon ng bulutong nung sila'y bata. Ayan pala mga kasangbahay, kailangan niyo pong tandaan na kung saan tumutubo, yung mga blisters, at saka kung anong edad, saka yung yung severity po ng Yes. lagnat. Dok, ito po, curious po ako. Kasi po yung chickenpox tsaka measles, pag nagkaroon ka na daw, di ba hindi na po siya, may chance po na hindi na siya umulit. Ito po bang hand, foot, and mouth disease, ganun din po ba? Yes po, pwede pa rin po. Posible pa rin po yung tinatawag nating reinfection. Maaari ka ulit mahawa nito sa mga bata kasi marami siyang mga strains eh. Kasi sa hand, foot, and mouth disease, usually ang causative agents nito yung tinatawag nating Coxsackie virus, enterovirus, marami siyang mga strains. So, pwede ka pa rin magkaroon ng hand, foot, and mouth disease ng pabalik-balik, paulit-ulit. Okay, kaya ina-advise nga natin talaga lagi maghugas ng Pero ito po ba, may vaccine po ba ito or gamot na iniinom para gumaling po yung ganitong sakit? Currently, walang available vaccine sa Philippines, pero sa Africa, parang gumagawa na sila kasi common din tong sakit na to sa Africa. Parang ang hirap Okay. po pala, Dok, naisip ko kasi parang kung walang vaccine, mas prone talaga ang mga bata na magkaroon talaga ng ganitong uri. So kung wala pong vaccine, paano na lang po mape-prevent yung ganito pong uri ng sakit na tumama po sa mga anak? Yes, okay. Kanina na-discuss natin yung mode of transmission. Sa mode of transmission, pag alam natin yon bilang magulang, maiwasan natin magkaroon ng mga anak natin ng hand, foot, and mouth disease. So, halimbawa, isa sa sinabi natin, direct contact. So, pwede siyang mahawa sa pamagitan ng paghawak dun sa infected na mga bagay, dun sa blister, sa laway, sa sipon. So, para maiwasan yon, para maiwasan ang hand, foot, and mouth disease, palagi ang maghugas ng kamay. Iwasan muna o i-avoid muna yung sharing ng mga
mga utensils, mga cups, mga laruan, iwasan muna. At i-disinfect natin yung mga surfaces, lalo na kung merong outbreak o meron tayong kasama sa bahay na merong hand, foot, and mouth disease. Another din pong mode of transmission na ito yung tinatawag nating true respiratory droplets. Kaya ina-advise natin, ang mga parents natin, yung kanilang mga anak ay turuan na magkaroon tinatawag na coughing and sneezing etiquette. So, magtakip ng ilong, ng bibig kung sakaling uubo o babahing. Okay? Another mode of transmission, tinatawag natin sa pamamagitan ng dumi. So, ina-advise natin yung good toilet hygiene, saka yung proper diaper disposal para maiwasan natin yung ganitong sakit. And also, kung sakali ang anak natin may hand, foot, and mouth disease, ina-advise natin i-isolate muna natin sila. Huwag muna papasukin sa eskwela at kung maaari, no, huwag muna sila makisalamuha sa ibang bata. Sa mga playground, iwasan muna. Yun, ako, take note po yan mga magulang natin. Pero Doc, halimbawa, nagkaroon na talaga ng hand, foot, and mouth disease yung bata, nahawa sa ibang bata. Ano po yung pwedeng gawing gamot para gumaling po siya agad? Okay? Currently, wala talagang treatment. No specific treatment for hand, foot, and mouth disease. Usually, nakafocus ang management natin sa nutrition, adequate hydration, supportive. For example, may fever ang bata, painumin natin ng paracetamol para mawala ang lagnat. Kung may pangangate, usually binibigyan namin ng antihistamines para mawala ang pangangate. Okay? Another is yung, symptom relief. Yan, yung mga kailangan natin. Opo. Tandaan natin, sa hand, foot, and mouth disease, hindi yung rashes yung kalaban natin. Hindi yun ang problema. Ang biggest problem sa hand, foot, and mouth disease ay yung tinatawag nating dehydration. Okay? Kapag kasi severely dehydrated na ang bata, okay? Usually kapag walang gana kumain o hindi umiinom ng tubig, tantamount to say na dapat idali na natin siya sa ospital para po makita na makita na siya ng ating mga physicians. Naku, ayan mga kasangbahay, take note niyo po yan para maingatan din po yung atin pong mga anak. Ayan Doc, halimbawa po yung mga magulang natin, gusto pong magpa-check up po sa inyo. Saan po kayo nila pwedeng matagpuan? Yes po. Kung sakali po ang inyo pong mga anak ay may suspected tayo ng hand, foot, and mouth disease, bisitahin niyo po ang inyong mga physicians, sa inyong mga pediatricians. Okay? Would like to promote lang po yung ating MCGI Digital Clinic, kung saan po nagbibigay po kami ng free medical consultations online sa lahat ng mga lahat ng mga kukonsulta doon. Okay? So 24/7 meron pong doktor na standby para po tugunan po inyong mga kalusugan. And also I am inviting po everyone na magpunta po sa ating mga charity centers. Libre po doon ang ating medical consultation, dental, optical, and legal consultations. Nagbibigay din po kami doon ng free medicines. Ganon din po physical therapy. Meron po tayong mga free physical therapies doon na pwede po magbigay. Ganon din po free medical laboratory, basic laboratory test. Nagbibigay din tayo doon. And of course, pag nagpunta ka sa aming MCGI Charity Centers, uuwi ka, meron ka pang grocery galing sa aming free store. Yay! Naku, ayan mga kasangbahay, hindi nyo na po kailangang tiisin ang sakit na nararamdaman nyo. Pwede na po kayo agad pumunta sa ating mga MCGI Charity Centers para matingnan po ang inyo pong mga karamdaman. Muli, maraming salamat po, Dr. Cliff, sa mga medical advice na binahagi niyo po sa amin today. At tatandaan na, palagi nating i-monitor ang ating mga anak, pati na rin ang mga nakakasama natin para maiwasan ang pagkahawa ng sakit na ito. Ayan. Thank you so much po, Doc Cliff. Ito, dahil nagutom tayo sa pag-check ng ating mga kalusugan, humingi naman tayo ng update sa ating dish mula sa ating munting kusinera na si Ira. Yes, thank you, Celine. Ito na nga mga kasangbahay ang ating update for our inihaw na buko / plant-based pusit. Ito na, Chef, pakita po natin ang ating Ito na siya. plant-based pusit. O, di ba, mga kasangbahay, sinong magsasabi na ito ay hindi talaga pusit? Grabe, no? From afar, makikita mo talaga, ay, para talaga siyang pusit. Nakakatuwa at nakakatakam. At dahil dyan, mga kasangbahay, meron pang ibang niluto si Chef para sa atin. Chef, sige po, pakiguide naman po kung ano po yung mga dala niyo for today. Yan. Of course, meron tayong The Coach Vegan Bagoong na lalong pinasarap ang ating plant-based pusit. Meron din tayong mulberry ginataan na para siyang laing. Pero
tastes like lying talaga. Okay, Yes. pero mulberry yung Yeah, ginamit mulberry. natin. Oo. Alam mo, chef, nung nakaraan, di ba, kasama rin natin si Kusinanay, Chef Nanette po, no? Yung mulberry, gamit na gamit niya rin. Tapos ito, pwede rin pala siya Yes. for laing. Lying style. Tapos, syempre, yung ating plant-based Yeah. pusit. Pero ito, chef, what's this Ito po? yung, siyempre, nagbiyak tayo ng buko, di ba? Yung sabaw, hindi natin itatapon. So, nilagyan lang natin siya ng dragon fruit para mas colorful. Ayan. Very natural. O, di ba? Super healthy, Yes. plant-based. Marami kayo talagang pwedeng gawin sa mga ingredients natin. You just have to be really creative, lalo dito sa atin, sa Pilipinas, chef, no? Yes. Napakarami nating prutas at gulay na pwedeng gawan ng mga ganitong recipes. Pero chef, pagka gusto nila na parang kumuha ng recipe, gumaya ng recipe, or mag-request sa inyo, magpapaluto sa inyo ng mga plant-based na mga dish, saan ba nila kayo pwedeng makontak? Pwede naman. Siyempre sa aking page, Jo Oreste. At meron din tayong page, The Coach, Wellness Products, na kung saan makikita nyo doon yung aking mga niluluto na plant-based talaga. So, if you really want na matikman, ay pwede kayong mag-message sa aming page. Yan, ang mga kasangbahay, screenshot nyo na sa The Coach Wellness Product or mag-email kayo sa thecoachwellness@gmail.com. Maraming salamat, Thank you so Chef much. Jo. Baka meron pala kayong gustong batiin. Sige po. Yes, thank you sa aking boss na pinayagan niya ako na Sige O po. mga kasambay, sana nag-enjoy kayo sa recipe natin Hindi today. po, yung greetings niyo po, Chef. Sige po, dun po sa camera po na yun. Ayan, yung greetings niyo po, shout out niyo. Shout out! Mga kasambahay, sana nag-enjoy kayo sa recipe natin today na plant-based Yeah. pusit. Ayun, pero Chef, maraming salamat po ulit sa pag-share niyo po you. ng recipe. At yan, mga kasangbahay, sana nag-enjoy nga kayo talaga sa ginawa ni Chef. Gayahin niyo po Kung di niyo nakita yung mismong mga ingredients natin, yung mismong recipe natin, pwede niyo po i-replay ito sa ating Good Morning Kuya Facebook page or sa YouTube. At for more Kusina Adventures, mga kasangbahay, abang lang kayo everyday. At syempre, ang lagi pong paalala ng inyong unting kusinera, don't forget to cook with love and basahin natin, Chef. Cook it right! Puntahan naman natin ang iba pa nating mga kasama na excited ng kumain. Tunay! Pero mga kasabahay, para naman dun sa ating mga young artists, narito ang challenge ng Philippine Space Agency o PhilSA para sa inyo. Meron kasi silang isinasagawang Yamang Kalawakan poster making contest para sa mga students na may edad na 6 to 12 years old. Ang tema ng artworks ay Space Garden, Growing Food in Space, na sumasagot sa tanong na what would a garden look like aboard a spacecraft, on the moon, or on a distant planet? Kaya para sa mga interesadong sumali, ang deadline ng online submissions ay sa July 22, 2026. At ang deadline naman for physical copy submission ay sa July 31, 2026. Ang top 3 na mapipili ay ang magiging official Philippine entry sa Asia-Pacific Regional Space Agency Forum o APR-SAF 32 Poster Contest na gaganapin lang naman sa Thailand this coming October 2026. Para sa mechanics at submission link, puntahan niyo lamang po ang kanilang Facebook page na @PhilSpace Agency. Pasalihin na natin yung mga kids natin, lalo na kung magagaling naman mag-drawing, malawak yung kanilang imagination. O, di ba? Malay mo, mapadala kayo sa Thailand. So, join na po, mga kasangbahay. Yes, at ito naman sa atin ng mga mobile dental and optical clinics, July 15, 2026, ang unit number 1 po natin ay nasa Barangay Karabatan, Chica, Kawayan City, Isabela. At ang unit number 2 naman po ay nasa Valdez Street, Barangay Turod, Santa Ignacia, Tarlac. Ang unit number 3 ay nasa Garcesa Street, Purok Durian, Barangay Poblacion 3, Pig Kawayan, North Cotabato. Ang unit number 4 ay nasa Sanito Barangay Hall and Covered Court, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang unit number 5 ay nasa Sitio, Uwihaw, Barangay Amaga, Sigma, Capiz. Ang unit number 6 ay nasa Upper Lobres, Barangay Pungol, Sibugay, Cebu City, Cebu.
Po, yung mga na-mention po natin, libre po ang mga services po na in-offer dyan. Wala po tayong babayaran. At ito po, shoutout naman sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Narito ang mga sagot nila sa tanong natin na kung gagawa sila ng sarili nilang signature scent, anong ipapangalan nila at bakit? Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Rio Ira Bautista Cruz, kung gagawa ako ng signature scent, ipapangalan ko ay Ascent Legacy, pabangong may long-lasting memory. Ascent Legacy. Iba, di na? gusto ko rin yung may ano na siya, patagline na siya. Ito naman ang komento ni Jane Flores. Ako po, Florescent. Kasi parang elegant floral scent plus apelido kong Flores. At paborito kong Pozon Bread. Parang nakakagutom yun. Grabe yun. Ang daming nangyari. Kasi di ba may mga ganun namang scent, yung mga vanilla scent. Yeah. Yung Yung nakaraan amoy bread. nga, si ate naamoy ko, may donut. Wow! Sarap kagatin ni ate si Lars. May donut. Kagatin kita Eto, komento ni Justin de la Cruz. Ipapangalan ko sa signature scent ko ay A Trace of Justin. Kasi maliban sa galing sa pangalan ko, pang long-lasting din talaga yung scent. Naps Lasting, naman! Babalik-balikan. Praise of Justin. Galing doon, ah. Eto, para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Yes! And dahil dyan, bumati na tayo. Binabati ka ng good morning. Si Goku, si Tala, and si Sam. Good morning po sa inyo. Yan, ako bumabati lang ako kay Timmy. Happy birthday! Happy birthday! Tumatanda Taong na. ka na. 25. 25. Tumatanggap ka na ba ng... Hindi. Wala pa, di ba? O, tapos, ha? Tanggap ka na walang cash. Gift! Wala na, Ito talaga, ito talaga. wala na kasi tumanggi ka na eh. Wala na, tumanggi ka na. Pwede tayo mag-flash ng QR code, di ba? Wow! Sa mga gustong QR code. Pera na lang. ganun. Oo, i-cash nyo na lang. At dahil dyan, maraming salamat sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Kung gusto nyo magpasalon sa kanila, marami po silang branches sa sa Taguig, sa San Juan, at sa Angeles, Pampanga. Natural One ang #1. And good morning din sa aking mom's. Hello, Maxi! Hello, Maxi! Thank you ulit kay Miss Jervy sa ambango-bango naming essential. Oo, Yan yung aming inhaler. And thank you rin sa Diva Dental Clinic and Dental Laboratory. Located sila sa Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. At meron din silang branch sa Shaw Boulevard beside Star Mall Shaw, Mandaluyong City. Nag-o-offer sila ng dental laboratory for prosthodontics. They also offer orthodontics and general dentistry. Meron din po kayong, pwede rin po kayo magpa-appointment. Kapag may mga katanungan din, pwede nyo silang kontakan sa 0997-903-9330 or visit them on their Facebook page and Diva Dental Clinic and Dental Laboratory. Pagbati mula kay Tini, ang inyong birthday girl na binibini. Birthday girl lang, may binibini. Redundant lang. Anyway. Yun na nga, sige na nga. Maraming salamat po sa ating mga bisita at syempre sa mga kasangbahay nating sinamahan tayong maghatid ng ngiti at inspiring features this morning. At para naman madagdagan ang good vibes sa araw nyo, samahan nyo po ulit kami bukas dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Time! Morning, Kuya!